Ay, masipag po sa ating lahat. So, meron po nag-mention sa atin po masipag isang content creator po masipag. Dahil daw po yung malaking content creator na kailangan daw po ng tulong, masipag ito po ay malaki at sikat at kilala na content creator po masipag dito sa ating bansa na Pilipinas po masipag. Siya po ay si Sir King Lux po masipag. Sino po nakakilala kay Sir King Lux? Si Sir King Lux po masipag na kailangan daw po ng tulong dahil ang kanyang Facebook page yung status nito ay not recommendable po masipag. So dito masipag, dalawa po share natin dito. Ano yung dahilan kung bakit naging not recommendable at paano natin ito ibalik sa recommendable masipag, So dito masipag para malaman nyo po kung ano dapat natin gawin para maging recommendable po ng ating Facebook page at ano yung dahilan bakit not recommendable. So ito po yun si Ma'am Lynn Jean Pilarion, yung nag-mention sa atin. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lynn Jean Pilarion. Ito yung kanyang comments. Kuya Chris TV, baka naman po patulong daw po kay Sir King Lux po mga kasipag. Tayo pa ay isa sa talagang na-mention niya dahil sa problema po sa page po ni Sir King Lux. Ano ba yung dahilan bakit naging not recommendable po yung page ni Sir King Lux? Sir King Lux po masipag, road to 8 million followers at ayun po masipag, ay 7.4 million followers na po siya at million views po masipag. At si Sir King Lux po masipag, yung mga kanang content video po masipag, ay kung nakita nyo po dito masipag, ayan po. Siya po ay namimigay po mga kasipag ng mga biyaya at pera. Nakaka-inspire po ito mga kasipag. At ano ba yung dahilan bakit not recommendable siya? Ito yung pinost niya. Nalaman ko recently na galing to sa mga group o bashers natin na ayaw ng mga videos ko. Dati daw po mga kasipag, mayroon talaga siyang mga bashers, hindi talaga mawala yan mga kasipag. Ayaw daw sa kanya mga content video. Ayaw mo pa mga kasipag na ang iyong content video ay namimigay ka, nag-share ka sa inyong blessings dyan. Good Samaritan ito, si King Lux, yung kanyang mga content video. Mga kasipag, nagpa-mass report sila para maging not recommendable yung page, kaya sobrang hababa ng mga views natin ngayon. Ayun mga kasipag, nag-mass report daw, nag-report daw itong mga bashers niya po, kaya naging not recommendable. Yun yung isa sa disadvantage po sa isang content creator pag once ang kanyang page o profile ay not recommendable po, gaya nito mga kasipag. Ito yung pinost ni Sir King Lux, yung status ng kanyang Facebook page po mga kasipag, reduce na po ang views nito. Bakit masipag? Not recommendable, we're no longer suggesting your page to people. Ibig sabihin masipag, hindi na talaga ito halos isa-suggest po ni Facebook po sa mga tao, sa mga wider audience na hindi pa po naka-follow sa kanya, lalo na hindi naka-subscribe sa kanya. Makasipag, hindi talaga ito isa-suggest yung mga page niya, yung brand name niya. People can still find and like your page but we don't recommend pages that include any of these. Ibig sabihin masipag, mas search pa naman po siya masipag, kasi hindi naman din-disable ito. Yun nga lang, hindi na gaya dati po masipag, pag once na not recommendable po masipag, ito po talaga ay hindi na halos may isa-suggest ang inyong mga page, ikakalat po doon sa mga wider audience, yung mga related na nagsisearch sa inyong mga content video, hindi na po halos may isa-suggest po ni Facebook. Ano ba yung mga dahilan? Bakit tayo naging not recommendable? Gaya na sabi ni Sir King Lux, pinagtulungan daw siya, ni-report daw siya po masipag dahil daw po ito sa ayaw nila sa content video ni Sir King Lux. Namimigay makasipag, ayaw pa, di ba? Kalukuhan talaga itong mga naiinggit. Tayo na lang mga Pinoy, nag-aanuhan. Tayo pa ang hihila pababa. So, tingnan natin kung totoo ba yun masipag. Kasi nga, di natin alam, baka naman matagal na ito nakaranas si Sir King Lux ng page not recommendation po masipag, not recommendable na po yung kanyang page o ngayon lang po ito. Kung ngayon lang po ito masipag, matagal na po si Sir King Lux na nag-upload ng mga content video na ito po ay talaga inspire po masipag. So matagal na po siya, ilang years na po siya masipag, And then, kung ngayon lang po niya naranasan itong not recommendable po masipag at ang hinala niya dahil daw po sa mga bashers na ayaw sa kanyang mga content video at ni-report daw siya masipag, ito na po ang dapat nating gawin para maibalik po sa recommendable. Pero bago yun mga kasipag, bakit naging not recommendable? Admin with its story of violating community standards. Topic of page, its focus on civics, vaccines, or other sensitive subject. Yung mga kasipag, yung mga content video na ayaw po ni Facebook sa kanyang community standard policy, lalo na po pag monetize tayo sa content session policy, part-time session policy, huwag tayo basta-basta mag-upload ng content video dyan na mga sensitive, hubad, duguan, patay, ayan, masunog mga kasipag, wag po yung mga drugs, food supplement, mga kasipag, wag po mga kasipag, yung mga beef o mga itong usok, yung sigarilyo po, masipag, wag po.
masipag, lalo na yung mga itak, yung mga duguan, wag po masipag. So yan masipag, at page with a story of violating of the standard. Ayan, masipag, content is clickbait, spam, or just stuff people don't want to interact with. Ayan, masipag, clickbait, yung caption, yung title po masipag, so merong iba dyan na talaga ay hindi naman totoo yung ganitong content video niya, tas ito yung mga caption, involved money para mapapa-clickbait, so para ma-click sila, mapapanood, mga kasipag, para maingganyo sila doon sa thumbnail. Ayan, masipag, So, then dito sa spam, alam po natin yung engage to engage dyan. Pero dito mga kasipag, ano ba yung dahilan bakit? Tingnan natin yung mga content video po ni Sir King Lux, kung baka meron tayong makitaan na ayaw po ni Facebook. Tingnan natin. Nalabag policy ni Facebook. So, yung kanyang mga content video mga kasipag, ay about sa pamimigay. Yung thumbnail, nakikita nyo po, ayan, may pera. And then, yung kanyang title, giving 100,000 to serving farmer. Ayan, mga kasipag, yung mga ganitong caption, mga kasipag, talagang mainggan nyo yung taong panoorin. Ma-impress. Ganyang halaga ba naman? 100,000. Din yung caption pa, tingnan nyo po, 100,000. Ayan, may pera. Yung thumbnail, yung thumbnail may pera. Ayan, yung caption, yung kanyang title, then ayun, so helmet, namimigay ng pera, ayan, so talagang ito si Sir King Lux ay talagang napaka-veterans yung kanyang mga staff, yung kanyang samahan, yung ano pa lang nito, yung kanyang title pa lang, money involved, ayan, mga sipag, yun, yung nag-viral dati, ayan. So ito po si Sir King Lux, masipag, ang dami pong pinamimigay niya. Ito din mga dati, mga sunog-sunog. So dito mga kasipag, wala naman ako makitaan dito kay Sir King Lux about sa words na mga mura, kasi bawal po talaga yon. So at hindi natin alam, maliban na lang dito sa kanyang caption, yung mga talaga nilalagay po na title ay bawal po yung mga tusukin, saksakan, ayan, yung mga caption, masipag din yung clickbait, isa yan sa dahilan. Nakikita ko dito kay Sir King Lux, yung money involved, para sa talaga ma-impress yung tao, agad-agad mapapaklik, ayun na nga nung pera. Pero mga kasipag, matagal na pong ganito si Sir King Lux. Pero dito natin alam kung ngayon lang ba siya nakaranas nito ng not recommendable po, mga kasipag. Pero kung yung isang content creator, yung mga maraming mga buzzers niya ay pinagtulungan siya, isa yun sa dahilan. So malay nyo po, baka isa yun sa dahilan, kasi nga dati pa po yun, at dati pa pong nagko-content po si Sir King Lux, ngayon na po ito nangyari, hindi natin alam, di ba? So mga kasipag, dito may nakitaan ako dito kay Sir King Lux about sa mga title na clickbait, thumbnail, money involved talaga naman. So yun po, at isa sa ayaw ni Facebook, yung maglagay ng link po sa description po, masipag, third party, lalo po dyan sa title mismo. Huwag po tayo basta-basta maglalagay, lalo pa pag napakadami. And then yung mga spam dyan, engage to engage, F to F, yung paulit-ulit na mga comments, paulit-ulit na word na mga pinopost, ayan, mga sipag, So yan, mga sipag, meron tayo mga nakitaan dito kay Sir King Lux, yung thumbnail pera, word pera, ayan, mga sipag, yung mga dati niya po, may mga sunog, pero di natin alam, mga sipag, yung mga nag-report. Pero bakit, Kuya Chris, paano ba ito maibalik sa recommendable? Mga kasipag, nung marami po tayong mga content creator na nag-ano doon sa kanyang agent, ayun na nga, wala tayong ibang magagawa dyan, mga kasipag, doon po tayo magtanong sa agent, magpa-review tayo, magpa-check tayo sa ating Facebook page, Facebook account, or doon mag-concern tayo bakit naging not recommendable ang ating account kung wala naman tayong nailabag po, mga kasipag, Kaya nga, mayroong pag-appeal, pag-concern po, mga kasipag, So mag-report tayo, then kung tayo ay ni-report naman ng kapwa natin, ganun pa rin po, mga kasipag, mag-concern pa rin po tayo dito kay Meta. Yun nga lang, mga kasipag, ay isa sa dahilan na matatagalan tayo maibalik ito pag once na talagang totoo. Yung consequence, tanggapin natin po, mga kasipag. Pag once na totoo na naglabag tayo sa kanilang kanilang content monetization policy, partner monetization policy, at sa kanilang content standard po. Kailangan po na talaga natin na sunod tayo. Kasi nga, mga kasipag, tuwing update po ni Facebook talaga, mga kasipag, ay ito po nadagdagan po yung mga talagang nadagdagan yung mga policy po, mga sipag, about sa caption, word, ayan, mga sipag, about sa thumbnail, ayan, mga sipag, So, grabe, kasi nga, talaga si YouTube, bihasa na dyan. Si Facebook, talagang tuwing update, additional policy, ganito, word, text, caption, ayan.
sa pinagsasalita natin, mga kasipag, sa content, sa thumbnail, mga kasipag, sa link, mga third party, no, ang dami na pong talagang ayaw pag once na-detect po ni Facebook, no, yung AI ni Facebook. So, yan po mga kasipag, ang tanging gagawin natin para babalik po yan sa recommendable po mga kasipag, ganito pong gagawin, mag-appeal or i-delete natin yung mga content video na sa tingin natin ay ayaw po ni Facebook, yung mga caption, yung mga mura, no, ayaw po ni Facebook. Sa tingin natin na hindi sa atin yung content video, yung mga sunog patay po, huwag po tayo basta-basta dyan para ma-monetize talaga tayo. Ayan mga kasipag, then doon po tayo mag-appeal, mag-report, mag-request for review po mga kasipag. Kung merong nag-report sa ating tao, ganun pa rin po mga kasipag, So, ang mga agent po ni Facebook mga kasipag, ganun din po, yung mga dapat natin gawin, show more, click lang yan. Then si King Lux mga kasipag, babalik po ito kasi veterans po ang kanyang mga staff niya po, yung kanyang mga admin, magagaling yan kasi malaking content creator, kumikita ng milyon-milyones po ito, Sir King Lux. So, babalik yan po mga kasipag, So, magiging recommendable po yan. Walang ka-problema po yan kay Sir King Lux. So, yan po, sa mga not recommendable dyan, mag-appeal kayo. Yan na po mga kasipag, delete yung mga content video na labag sa policy po ni Facebook, and then mag-concern kayo kung gusto nyo mo, nagpa-verified ka, nagbayad ka, contact mo po yung agent niya. Ano yung dahilan? Bakit ka naging not recommendable para malaman wala ka namang ginagawang mali at masama dyan. So yan na po mga kasipag. Ako po si Kirks TV. Sana po meron natutunan at naintindihan sa content video to. Sana po nakatulong. At kung nagustuhan yung video mga kasipag, support na po sa ating YouTube channel Kirks TV po mga kasipag. Yan na po, subscribe naman po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, asama na po ang ating Facebook page ng Kirks TV po kasipag. Follow na po mga kasipag. At huwag na po kalimutan mag-like and share. Mga kasipag, maraming sa panood. Have a nice day and God bless all.